Hi guys, today pag-usapan lang natin itong price action ni BTC. Today is Monday. Ang daming mga rumor dito na it's Black Monday. Pero itong mga gantong scenario guys, especially in crypto space, ay napagdaanan na natin. Pag-uusapan natin yung mga nangyari dito, ano yung strategy ng US. At papian din natin na i-discuss itong si Pi. Meron tayong mga position history, meron tayong negative kay Pi, meron tayong mga profits, meron tayong mga negative, and discuss natin yan guys dito sa video natin today. No? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. No? So ngayon, ito yung price action ni BTC, and for the past couple of hours, nag-drop siya dito from this breakdown sa 0.618 guys. So, drop siya ng 3.65, but I think this can be drop pa guys, no, as per observation sa kanyang candlesticks and sa series ng sell off dito. So ano nga ba yung mga strategy dito ng US? Isa sa mga na-observe ko guys is like they try to reset yung kanilang economy, no? They try to correct yung market. I think that's healthy naman in my own opinion. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. So to get some insights dito, and especially sa mga nagtatanong, and I'm just sharing my experience lang dito guys, no. So yun yung isa sa mga nakikita ko, and itong zone na ito is part of my DCA guys, na itong area na to, 73 zone. Pero if ever kasi napunta ng price action ito, this could potentially a quick bounce lang guys, no. Magkakaroon lang siya dito ng wicks, tapos balik kagad sa upside. Isa sa mga tinitingnan ko, this part of my DCA area, itong zone na ito, sa spot lang ito guys, no. Again, this is on the spot market, walang leverage ito. And in the next like 6 to 8 months, that's the time na pwedeng magkaroon ng pag-akyat ng presyo. Normally Q4, no, as per like observations dun sa historical data ng price action, but hindi naman yun guaranteed, but majority ng assets during quarter 4 is nagkakaroon ng impulsive move or pag-akyat ng presyo, no? So we'll see itong price action ni BTC right now. Meron tayong video nito guys na ginawa natin ng potential trajectory ng price action, na kung saan na nga ba yung pinaka-phase na market cycle, and maybe end part ng video, share ko na lang sa inyo. Pwede yung panoorin yon. Right now, this price could potentially retest, and maganda rin na i-retest nyo itong zone na ito, no, kasi triple bottom ito, and triple bottom is one of a nice potential reversal sa upside or bullish scenario guys, no. So if retest man niya tong zone na ito around 73 territory, previous resistance noong I think, if I'm not mistaken, noong March 13, ayan, 73 yung pinakamataas last year, and dating resistance magiging support, no. I'm waiting for the retest dyan sa zone na yan, and I have some DCAs dito sa area na ito, and in the next 8 or 6 to 8 months ay ibebenta ko siya guys, no. So yun, pag-uusapan natin yung Pi. Meron tayong pinaka overview dito sa higher time frames guys, and part na lang ng video as mentioned, share ko sa inyo. Punta naman tayo sa price action nitong si Pi. Meron ako ditong mga trades kay Pi, no. Ito, position history, meaning hindi na ito take picture, baka na-exit na natin, no. So meron tayong mga close positions for Pi. Ayan, yung diniscuss natin last day ay take profit na plus for 73, tapos I decided to short, no, kasi malakas yung momentum ng sell off talaga kanina eh. So I decided to go short. Ayan, we got stop out. We have stop out as well. Na-discuss ko na rin ito noong nakaraang araw, and right now yung structure ngayon ni Pi is like on its potential continuation ulit, no, sa downside. Tingnan natin kung paano magre-react yung price action. Nagkaroon ng retracements na kanina, pero may demand pa rin dito, no. So I have some limit orders, and we'll see kung paano magmamaterialize yung price action. If ever na magkaroon ng continuation pa sa upside, I have adjusted my SL na dyan. Yun yung kaya kong i-risk, and if
ever man na magkaroon pa ito ng retest, maybe 50 EMA sa 15 minutes time frame, ayan, ay potentially baka ma-reject lang ulit dito, no? But we'll see kasi we have diagonal resistance trend line dito sa price action ni PAI. If ever na magkaroon ng breakout dyan sa zone na yan, pwede pa rin niyang balikan guys yung 60, I think 68 cents, no? Itong zone na ito. And may stop out na ako dyan. So, sa scenario naman na ganito guys, if ever na mas, ayan, negative tayo, negative 74 USDT, no? If ever na mas bumagsak pa yung price action, just like what I've done for the past couple of my trades, adjusted my SL. Like for example, bumagsak na yung pinaka price action within this zone, I'll adjust my SL just to ma-mitigate yung pinaka risk ko dito. So, upside scenario guys, for PAI, kailangan niyang basagin yung 50 EMA, 15 minutes time frame, pata tayong 1 hour. This will act as resistance sa 1 hour, yung 50 EMA, tapos BWAP. 4 hours as well, nasa taas na yung ating still, no, na-reject pa rin yung ating 50 EMA, itong kulay pula na linya na ito. I can see as well sa MACD, that's why I contested shorts kanina ng fade ng momentum niya guys, no. So basically ito is pa downtrend yung as per MACD sa 4 hours time frame, no. And let's take a look as well yung scenario natin sa downside. Sa downside kasi guys, kailangan niya lang na ma-reject itong EMA natin dito, no, as mentioned kanina, tapos magkaroon ng pagbagsak ng presyo. Support zone niya, if ever magkaroon ng overshoot, kaya I adjusted my take profit dyan sa zone na yan, around 54 cents. And 4 hours time frame, I'll keep an eye na lang din dito, kasi if ever na magkaroon ito ng gantong, ito, like for example this one, if nag-fade na yung kanyang volume dito, magkakaroon siya ng continuation sa downside, no. Like for example this one, after na pagbagsak ay nagkaroon siya dito ng switch into red or decrease ng volume, no. So yun yung isa sa mga nakikita ko dito for the price action nitong si PAI. And ayan, negative tayo as of recording this video dito kay PAI, no. So yun, feel free to comment kung meron kayong mga questions guys. If hindi nyo pa napapanood yung perspective natin, long-term perspective for the price action nitong si BTC, ay ilalagay ko na lang guys dito sa screen sa video na ito, and see you sa video na yun guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.